tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Magandang araw sa ating mga taga-subaybay sa buong mundo na laging nakaantabay sa ating mga komprehensibong pagtalakay sa mga pangunahing balita. Sa ating pagsusuri sa araw na ito, hihimayin natin ang dalawang malalaking pandaigdigang kaganapan na nagdudulot ng matinding pagkabahala at nagiiwan ng mahalagang aral sa sangkatauhan. Una, tututukan natin ang malagim na trahedya sa isang banal na pagtitipon sa India kung saan nasubok ang kahandaan ng pamahalaan sa pagkontrol sa dagsa ng mga tao at pangangalaga sa kaligtasan ng publiko. Kasunod nito, titingnan natin ang lumalalang krisis pangkalusugan sa Democratic Republic of the Congo kung saan muling naghahasik ng lagim ang pinakanakamamatay na pagkalat ng Ebola sa buong kasaysayan ng bansa. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita ng magkaibang anyo ng krisis, ngunit parehong nagtatagpo sa iisang hamon ukol sa pangangalaga sa buhay ng tao sa gitna ng biglaang panganib at limitadong kapasidad. Sa pamamagitan ng masusing pagsusuri sa mga opisyal na tala at mga pangyayari sa mismong lugar, layunin nating maunawaan ang mga pinag-ugatan ng mga suliraning ito ng may patas, seryoso at neutral na pananaw. Bakit nga ba patuloy na nauulit ang mga ganitong uri ng trahedya sa kabila ng mga umiiral na aral sa kasaysayan? Mahalagang pag-aralan natin ang bawat aspeto upang makita ang mas malawak na konteksto ng pampublikong proteksyon at pandaigdigang seguridad laban sa mga banta sa kalusugan. Magsimula tayo sa nakalulungkot na insidente na yumanig sa estado ng Bihar sa bansang India. Sa gitna ng taimtim na pananampalataya ng libu-libong deboto, isang hindi inaasahang kaguluhan ang humantong sa pagkamatay ng ating mga kapwa-tao at pagkasugat ng marami pa. Ang trahedyang ito ay naganap sa isang kilalang santuaryo na dinarayo ng napakaraming mananampalataya tuwing may espesyal na pagdiriwang. Naging saksi ang banal na lugar sa isang mabilis na pangyayari na nagdulot ng labis na kalituhan sa mga dumalo. Ayon sa mga paunang opisyal na ulat, naganap ang stampede sa labas ng bakuran ng Ashokdam Temple sa Lakhisaray sa pagitan ng alas 6:30 hanggang alas 6:45 ng umaga. Natapat ang insidente sa ikatlong Lunes ng banal na buwan ng Shravan o Sawan, isang panahon kung kailan dagsa ang mga deboto para mag-alay ng panalangin at debosyon sa Diyos na si Shiva. Hindi bababa sa 7 katao ang kumpirmadong nasawi habang mahigit 100 deboto ang kinailangang isugod sa Lakhisaray Sadar Hospital upang mabigyan ng agarang lunas. Batay sa salaysay ng mga otoridad, nagsimula ang problema ng magkasunod na dumating ang dalawang tren na puno ng mga deboto sa kalapit na estasyon ng Ashokdam Halt. Ang biglaang pagbaba ng napakaraming pasahero ay nagdulot ng agarang paghaba ng pila na umabot sa mahigit 2 kilometro sa labas ng templo. Dahil sa mabilis na pagdami ng tao, hindi kinaya ng umiiral na espasyo ang bigat ng dagsa ng mga mananampalataya na sabay-sabay na naghahangad na makalapit sa santuwaryo. Sa gitna ng siksikan at tulakan sa naturang mahabang pila, bumigay ang mga marurupok na harang na gawa sa kawayan na nagsisilbing pagitan ng mga tao. Kasunod nito, natumba ang isang poste ng kuryente na nakatayo malapit sa pila ng kalalakihan na lalong nagpalala sa tensyon at takot sa paligid. Ang pagbagsak ng infrastrukturang ito ang naging mitsa ng malawakang pangamba sa buong hanay ng mga nakapila. Dito na pumasok ang mapanirang epekto ng maling impormasyon at tsismis sa gitna ng isang napakasiksik na pagtitipon. Biglang kumalat ang balita na may bumagsak na kable ng kuryente, na may daloy pa ng kuryente at posibleng may kuryenteng kumakalat sa lupa, na maaaring makuryente ang sinumang nakatayo sa lugar. Sa loob lamang ng 2 minutong kaguluhan, nagkaroon ng matinding pagkataranta kung saan ang libu-libong deboto mula sa pila ng kalalakihan ay biglaang dumagsa at tumakbo patungo sa katapat na pila ng kababaihan. Ang mabilisang paglipat at pagkaipit ng napakaraming tao sa isang makipot na daanan ay nagbunga ng nakamamatay na stampede. Kinumpirma ni na District Magistrate Shailendra Kumar at Subdivisional Police Officer Shivam Kumar na ang insidenteng ito ay nagdulot ng agarang pagkasawi ng 7 deboto. Karamihan sa mga nasawi ay mga kababaihan kabilang sina Hemlata Devi na 55 taong gulang, Lalita Devi na 45 taong gulang, Rinku Devi na 50 taong gulang, at Manmala Devi na 44 na taong gulang. Bukod sa mga nasawi, nasa 10 hanggang 15 katao naman ang nagtamo ng iba't ibang antas ng pinsala at dinala sa pagamutan upang masubaybayan
Bilang agarang tugon sa krisis, nag-anunsyo ang pamahalaan ng Bihar ng tulong pinansyal na 400,000 rupiah o 4 na lakh para sa bawat pamilya ng mga pumanaw bilang natatanging ayuda. Kasabay nito, naglabas ng direktiba ang mga lokal na opisyal upang magsagawa ng masusing investigasyon ukol sa mga posibleng naging kapabayaan sa kaligtasan ng mga tao at pangangalaga sa mga pasilidad ng kuryente sa lugar. Kung susuriin natin ang mga pangyayari, lumilitaw ang malalaking hamon sa kaligtasan at pamamahala ng mga pampublikong pagtitipon sa India. Ayon sa mga datos mula sa National Disaster Management Authority o NDMA, humigit kumulang 79% ng mga insidente ng stampede sa bansa ay nagaganap sa mga relihiyosong okasyon. Ipinapakita nito na mayroong paulit-ulit na kahinaan sa paghawak ng malalaking dagsa ng tao tuwing may mga banal na pagtitipon. Ang isa sa mga pangunahing suliranin ay ang labis na siksika ng mga tao na madalas ay lumalagpas sa 4 hanggang 5 tao bawat metro kwadrado. Kapag umabot sa ganitong antas ang kapal ng tao, nawawala ang natural na daloy ng paggalaw at nagiging napakadaling magkaroon ng pagkamatay dahil sa matinding pagkakaipit at kakulangan ng hangin kapag nagkaroon ng biglaang tulakan. Sa ilalim ng mga pamantayan ng NDMA, kinakailangan sanang limitahan ang bilang ng mga tao upang mapanatili ang ligtas na antas ng paggalaw sa bawat bahagi ng pagtitipon. Isa pa sa mga naging kritikal na pagkukulang ay ang paggamit ng mga marurupok na estrukturang gawa sa kawayan sa halip ng mga matitibay na harang na yari sa bakal. Ang kawalan ng maayos na paghahati-hati ng mga tao sa magkakahiwalay na lugar ng paghihintay ay nagbigay daan upang ang buong puwersa ng 2 kilometrong pila ay direktang tumama sa mahihinang harang. Kung mayroong sistematikong paghahati sa mga grupo at magkakasunod na lugar ng paghihintay, naihiwalay sana ang mga tao at napigilan ang pagbuo ng isang tuloy-tuloy na bugso ng dagsa. Naging malaki-balaki din ang mga makikitid na lagusan kung saan madalas na nagkakasabay ang mga taong pumapasok at lumalabas. Ayon sa mga lituntunin ng NDMA, dapat ay mahigpit na ipinapatupad ang magkahiwalay at iisang direksyong daanan para sa pagpasok at paglabas upang maiwasan ang mapanganib na pagsasalubong ng mga tao. Ang kakulangan ng maluluwag at walang harang na daanan para sa agarang paglikas ay lalong nagpahirap sa mga biktima na makalayo nang magsimula ang kaguluhan. Bukod sa pisikal na anyo ng santuwaryo, ang sistema ng komunikasyon sa oras ng krisis ay nagpakita rin ng matinding kakulangan. Ang kawalan ng isang agarang pinagsamang sistema ng pampublikong anunsyo at pagsubaybay sa pamamagitan ng CCTV ay nagpabagal sa kakayahan ng mga otoridad na pawiin agad ang kumalat na tsismis ukol sa kable ng kuryente. Kung nagkaroon ng agarang anunsyo upang pakalmahin ang mga tao, maaaring naiwasan ang 2 minutong matinding pagkataranta na kumitil sa buhay ng mga biktima. Mahalagang bigyang diin na ang mga impormasyong ating sinusuri ay nagmula sa mga paunang ulat ng pulisya at mga lokal na tagapamahala sa Lakhisaray. Dahil kasalukuyan pang nagpapatuloy ang opisyal na pagsisiyasat, nangangailangan pa ito ng patuloy na beripikasyon mula sa mga pinal na ulat ng mga autoridad. Nananatili ring bukas ang pagsusuri sa iba pang aspeto ng insidente habang hinihintay ang kabuuang resulta ng pagsisiyasat. Kailangan ding isaalang-alang na may mga detalye pa na hindi ganap na nailalabas sa publiko, kabilang ang kompletong opisyal na listahan ng lahat ng mga biktima at ang kasalukuyang kalagayang medikal ng bawat isa sa mga nasugatan. Ang ganitong kakulangan sa agarang datos ay nagpapaalala sa atin na ang pagbuo ng isang komprehensibong pag-unawa sa isang trahedya ay nangangailangan ng panahon at maingat na pagpapatotoo. Ang mga aral mula sa Bihar ay nagpapatunay na ang kaligtasan ng mga tao sa malalaking pagtitipon ay nakasalalay sa masusing pagdidisenyo ng mga pasilidad, pagtatakda ng pinakamataas na bilang ng mga maaaring dumalo at maagap na komunikasyon. Mula sa Asia, ilipat naman natin ang ating pansin sa isa pang napapanahong krisis na nagaganap sa kontinente ng Aprika. Sa bansang Democratic Republic of the Congo o DRC, isang matinding banta sa pandaigdigang kalusugan ang kasalukuyang kinakaharap ng mga mamamayan at mga eksperto. Ang pagkalat ng nakamamatay na Ebola virus ay muling nagdulot ng malawakang takot at nagbunsod ng agarang pagkilos mula sa iba't ibang sangay ng pamahalaan at pandaigdigang komunidad. Ang kasalukuyang pagkalat na ito ay kinikilala na ngayon bilang pinakanakamamatay na paglaganap ng Ebola sa buong kasaysayan ng Democratic Republic of the Congo. Dahil sa bilis ng pagkalat ng impeksisyon at sa patuloy na pagdami ng mga biktima, idineklara na ito bilang isang pandaigdigang emerhensiyang pangkalusugan o Public Health Emergency of International Concern na kilala sa daglat na PHEIC.
Ang ganitong deklarasyon ay nagpapahiwatig ng mataas na antas ng panganib na nangangailangan ng pinag-isang pandaigdigang tugon upang mapigilan ang pagtawid ng virus sa iba pang mga bansa. Ayon sa pinakahuling opisyal na datos ng pagsubaybay, umabot na sa 4,945 kumpirmadong kaso ng impeksyon sa bansa. Sa nakalulungkot na tala, ang bilang ng mga nasawi ay umakyat na sa 2,325, isang napakabigat na bilang na nagpapakita ng bagsik ng naturang sakit. Ang bawat numero sa estadistikang ito ay kumakatawan sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay at mga komunidad na dumaranas ng matinding pagsubok. Ang pangunahing sanhi ng malawakang krisis na ito ay ang Bundibugyo species ng Ebola virus o mas kilala bilang Bundibugyo Ebola virus. Ang partikular na uri na ito ay nagdudulot ng matinding hamon sa mga siyentipiko at doktor dahil wala itong kasalukuyang aprobadong komersyal na bakuna o tiyak na gamot laban sa virus. Hindi tulad ng mas kilalang Zaire strain, ang Bundibugyo species ay may kakaibang katangian na nagpapahirap sa agarang paggamit ng mga dati ng napatunayang lunas. Dahil sa kakulangan ng tiyak na gamot, ang bahagdan ng namamatay sa mga nahawahan sa kasalukuyang paglaganap ay tumaas sa humigit kumulang 46% o halos 47%. Ang bilang na ito ay kapansin-pansing mas mataas kung ihahambing sa dating karaniwang antas ng Bundibugyo strain na nasa 30 hanggang 34% lamang. Ang pagtaas ng bahagdan ng mga nasasawi ay direktang iniuugnay sa huli ng pagtuklas sa mga pasyente at sa kakulangan ng mga pasilidad para sa maagang pagbibigay ng kinakailangang suportang medikal. Sa pagsusuri sa heograpiya ng epidemya, ang lalawigan ng Ituri ang nagsisilbing sentro ng paglaganap kung saan naitala ang mahigit 80% ng kabuuang mga kaso. Gayunpaman, hindi na natili sa iisang lugar ang virus dahil kumalat na rin ito sa iba pang mga probinsya tulad ng North Kivu, Haut-Uele, Siopo at Bas-Uele. Ang malawak na distribusyon ng sakit ay nagpapakita ng mabilis na paggalaw ng populasyon sa pagitan ng mga rehiyong ito. Kabilang sa mga pinakaapektadong sektor ng lipunan ay ang mga vulnerableng grupo, lalo na ang mataas na bilang ng mga batang nahawahan, kung saan labis na mataas ang bilang ng namamatay sa mga batang wala pang 5 taong gulang. Bukod dito, mahigit 150 manggagawang pangkalusugan na rin ang nahawahan ng virus habang ginagampanan ang kanilang tungkulin. Ang impeksisyon sa hanay ng mga medikal na manggagawa sa unang hanay ng pagtugon ay iniuugnay sa kakulangan ng mga kagamitang pananggalang tulad ng Personal Protective Equipment o PPE. Maraming mabibigat na balakid ang kinakaharap ng mga lokal at pandaigdigang ahensya sa kanilang pagsisikap na pigilan ang pagkalat ng Bundibugyo Ebola virus. Una sa mga ito ay ang patuloy na armadong sigalot at ang presensya ng mga rebelding grupo sa mga lalawigan ng Ituri at North Kivu. Ang karahasan at kawalan ng seguridad ay naglilimita sa pagpasok ng mga manggagawang naghahatid ng makataong tulong at mga pangkat medikal sa mga lugar na higit na nangangailangan ng tulong. Ang pangalawang malaking hamon ay ang pagkasira ng sistema ng pagsubaybay sa mga taong nakasalamuha ng mga nahawahan sa mga apektadong komunidad. Dahil sa malawakang paglikas ng mga residente dulot ng kaguluhan at sa madalas na paglipat-lipat ng mga minero ng ginto sa mga bayan tulad ng Mongwalu, napakahirap subaybayan ang mga nakasalamuha ng mga pasyente. Tinatayang mahigit 80% ng mga bagong kaso ang natutuklasan na wala sa opisyal na talaan ng mga taong binabantayan ng pamahalaan. Pangatlo, umiiral ang matinding kahinaan sa infrastruktura ng kalusugan, kung saan maraming sentrong pangkalusugan sa mga kanayunan, ang walang sapat na pasilidad para sa pag-iwas at pagkontrol sa impeksiyon o Infection Prevention and Control, na kilala bilang IPC. Dagdag pa rito ang malalim na kawalan ng tiwala ng mga komunidad sa mga pampublikong otoridad at ang patuloy na pagsasagawa ng mga tradisyonal na ritual sa paglilibing ng walang sapat na mga hakbang para sa kaligtasang biolohikal. Ang mga gawaing ito ay nagiging daan upang lalo pang maipasa ang virus sa mga kapamilya at kapitbahay. Sa larangan ng medikal na pananaliksik, patuloy ang pagsubok sa ilang eksperimental na pamamaraan upang makahanap ng epektibong pananggalang laban sa Bundibugyo strain. Sa kasalukuyan, may ilang kandidatong bakuna na patuloy na pinag-aaralan, tulad ng ChAdOx1-BDBV na binuo ng Oxford at Serum Institute of India at sumasailalim sa unang yugto ng mga pagsubok sa United Kingdom. Naririyan din ng mRNA 1469 mula sa Moderna at CEPI na nasa unang yugto ng pagsubok sa mga tao sa Canada, gayon din ang RVSV-BDBV ng IAVI na nasa mga paunang yugto ng pananaliksik bago at sa simula ng klinikal na pagsusuri.
Dahil ang mga lisensyadong bakuna tulad ng Ervebo na gawa ng Merck ay partikular na idinisenyo laban sa Zaire Ebola virus, limitado ang kakayahan nitong makapagbigay ng proteksiyong maaari ring gumana laban sa bundibugyo. Sa kabila nito, isinailalim ito ng WHO Technical Advisory Group sa ikatlong yugto ng mga pagsubok upang suriin kung maaaring gamitin ang bakuna sa ibang paraan at kung makatutulong itong magpababa ng tindi ng karamdaman at bilang ng mga nasasawi habang hinihintay ang mga bakunang partikular na idinisenyo para sa naturang strain. Sa aspeto naman ng paggamot, sinusuri sa partners trial sa DRC ang mga gamot laban sa virus tulad ng Remdesivir o Veklury at ang MBP-134 monoclonal antibody cocktail na gawa ng MAP Biopharmaceutical. Gayunpaman, kinakailangan pa rin ng mas detalyadong impormasyon ukol sa eksaktong schedule ng mga klinikal na pagsubok para sa mga kandidatong bakuna at paraan ng paggamot na ito. Ang pagbuo at pagpapatunay ng bisa ng mga gamot sa gitna ng isang aktibong paglaganap ay dumaraan sa masalimuot na prosesong siyentipiko at etikal. Habang wala pang tiyak na lunas na lisensyado sa merkado, ang pagkontrol sa pagkalat sa pamamagitan ng maagang pagbubukod sa mga nahahawahan, mabilisang pagsusuri sa mismong lugar ng pangangalaga, at sapat na suportang medikal ang nananatiling pangunahing sandata ng bansa. Kung titingnan natin ang pangkalahatang larawan ng dalawang magkaibang isyong ito, makikita natin ang malalim na ugnayan ng kahandaan, infrastruktura at mabilis na komunikasyon sa pagprotekta sa buhay ng tao. Ang trahedya sa templo sa Bihar, India at ang krisis pangkalusugan sa Democratic Republic of the Congo ay parehong nagpapakita kung paano ang mga kahinaan sa sistema ay maaring magbunga ng malawakang pinsala. Sa parehong pagkakataon, ang kakulangan sa sapat na pagpaplano at maagap na pagtugon ay naglagay sa libu-libong mamamayan sa matinding peligro sa aspeto ng kaligtasan sa malalaking pagtitipon. Napatunayan sa India na ang pisikal na infrastruktura ay kasing halaga ng tamang pamamahala sa kilos at reaksyon ng publiko. Ang pagkasira ng isang simpleng harang at ang pagkalat ng isang walang basehang tsismis ay may kakayahang lumikha ng isang nakamamatay na stampede sa loob lamang ng 2 minuto. Upang maiwasan ang ganitong mga insidente, kinakailangang magpatupad ng mga limitasyon sa bilang ng mga tao batay sa siyentipikong pag-aaral bago idaos ang mga pagtitipon, palitan ang mga marurupok na harang na gawa sa kawayan ng matitibay at maayos na dinisenyong bakal na harang na may mga bahaging maaring buksan agad sa oras ng emerhensiya at maglagay ng automatikong sistema ng pampublikong anunsyo upang mabilis na mapawi ang maling impormasyon at chismis. Sa kabilang banda, ang krisis naman sa DRC ay nagpapakita ng matinding banta ng mga bagong krisis pangkalusugan at ang panganib ng labis na pagtutok ng pananaliksik sa iisang strain ng pathogen lamang habang napapabayaan ang iba. Ang pagsugpo sa mga ganitong uri ng epidemya ay nangangailangan ng pandaigdigang pagtutulungan upang pabilisin ang pagbuo ng mga bakunang may kakayahang magbigay ng proteksyon laban sa iba't ibang species ng virus. Kasabay nito, mahalagang palakasin ang pagsusuring medikal sa mga lokal na lugar sa pamamagitan ng mga kagamitang nagbibigay ng mabilis na resulta at makipagtulungan sa mga lokal at relihiyosong pinuno upang magtatag ng mga paraan ng paglilibing na angkop sa kultura ngunit ligtas laban sa pagkalat ng virus at katanggap-tanggap sa komunidad. Ang dalawang kaganapang ito ay nagsisilbing mahalagang paalala sa mga pamahalaan at institusyon sa buong mundo na ang kaligtasan ng publiko ay nangangailangan ng patuloy na pamumuhunan at hindi dapat ipinagwawalang bahala. Ang maagap na paghahanda, matatag na pasilidad at tamang komunikasyon ang ilan sa pinakamahalagang paraan upang maiwasan ang pagkaulit ng ganitong mga trahedya sa hinaharap. Patuloy nating susubaybayan ang mga susunod na kaganapan at opisyal na ulat ukol sa mga pandaigdigang isyong ito. Kung nahanap ninyong makabuluhan at kapakipakinabang ang ating naging pagsusuri sa araw na ito, mangyaring ilike ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel para sa higit pang malalimang talakayan sa mga mahahalagang balita sa buong daigdig. Sa pamamagitan ng inyong suporta, patuloy tayong makapaghahatid ng mga mapanuring ulat na naglalayong magbigay linaw sa mga pinakamahahalagang kaganapan sa ating lipunan